Sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Todo Balita. DWIZ. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin apo. Araw ng Miyerkules, ngayon ay December 10 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway, Manantan, Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. ICI binalaan sa selective justice sa flood control probe. Todo Balita. Mas malamig na panahon asahan ayon sa Pag-asa. Todo Balita. 3 araw na transport strike, larga na. Todo Balita. Sa balitang lokal, bagong Super Health Center binuksan na sa bayan ng Malasiki. Todo Balita. Bayan ng Bayambang tumanggap ng 1.2 million pesos insentibo para sa matagumpay na implementasyon ng konsulta program. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, isang magarbong palabas, inaasahan sa pagbubukas ng 33rd SEA Games. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Binalaan ng National Institute for Transparency and Accountability, UNITA, ang umano'y mabilis na pagguho ng patas na pamantayan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructures o ICI. Sa kanilang press statement, sinabi ni Executive Director Carlos Ayala na malinaw ang selective justice matapos pangalanan ng ICI si dating Senator Ramon Revilla Jr. bilang posibleng kasuhan sa flood control project o flood control scandal, kahit batay lamang ito sa testimonya na mismong ICI ang nagsabing hearsay at kulang sa kinakailangang quantum of evidence. Tinutukoy ni Ayala na ang affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ang pinakaugat ng aligasyon ay walang corroborating witness, walang dokumento at walang pisikal na ebidensya. Gayunman, hindi pantay ang naging trato ng ICI sa iba pang nabanggit ni Bernardo. Bukod kay Revilla, kasama sa affidavit sina Senator Francis Escudero, Mark Villar, Jingo Estrada, Joel Villanueva at dating mga senador na sina Grace Poe, Nancy Binay, Sani Angara at Bam Aquino, ngunit wala ni isa ang nirerekomendang kasuhan. Binigyan diin pa ng NITA na ang butas sa pahayag ni Bernardo. Tinawag niyang malapit na kaibigan ni si Revilla, ngunit ikwinento ang hindi kapani-paniwalang senaryo na naghihintay umano ng ilang oras ang senador para sa daan-daang milyong pisong ibibigay.
Arangkada na simula ngayong araw ang 3 araw na transport strike ng Grupong Manibela. Bunsod nito, nakaalerto ang Philippine National Police at minobilize ang mga personnel at resources nito para mga siwa sa peace and order para sa 3-day transport strike na magtatapos sa Huwebes. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., nag-deploy sila ng sapat na kapulisan at nakipag-ugnayan ang mga police commanders sa mga local government units at iba pang ahensya para sa unified response upang mapagaan ang epekto ng transport strike. Aniya, ang PNP personnel ay i-deploy sa mga pangunahing transport hubs, lansangan at mga apektadong ruta para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. Ang mga police personnel maliban sa pangangalaga sa seguridad sa mga lugar ng protesta ay magsasagawa din ng assessment sa mga lugar kung saan kinakailangan ang support ng transportasyon. Samantala, pinayuhan ng Pag-asa ang publiko na magsuot ng mga pangginaw tulad ng jacket dahil asahan na mas malamig na panahon sa mga susunod na araw hanggang sa pagsapit ng bagong taon. Ayon kay Ana Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, inaasahang bababa ng hanggang 7.9 degrees centigrade ang lagay ng panahon dahil naman sa amihan. Posible aniya ang lowest temperature na fino-forecast na Pag-asa mula January hanggang sa February 2026. Ito ay makaraang pumasok ang amihan nitong Oktubre, naramdaman ang tuyo at malamig na panahon nitong ikatlong linggo ng Nobyembre sa buong bansa. Nakapagtala rin ang Pag-asa ng pinakamababang temperature sa 13.6 degrees centigrade o Celsius sa Baguio City. Ayon kay Solis, mas titindi ang lamig ng panahon sa Enero hanggang buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Pinaiimbestigahan ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagkakasama ng Stronghold Insurance Consortium sa Passenger Personal Accident Insurance para sa mga public utility vehicles kahit hindi ito nakapagsumite ng mga required documents sa itinakdang deadline ng ahensya. Sa ipinalabas na circular letter ng Insurance Commission na pirmado ni Commissioner Reynaldo Regalado, ang mga aplikante para sa management company ng Insurance Consortium ay dapat makapagsumite ng lahat ng kailangang dokumento 60 araw bago pa mag-expire o mawalang bisa ang 5 years accreditation nito. Ayon sa LTFRB, pumatak sa November 30 ang last day ng submission ng lahat ng requirements, subalit ang Stronghold Consortium ay nabigyan pa rin ng accreditation kahit December 1, 2025 na ito nakapagsumite ng mga dokumento. Nagsasagawa na ang Office of the Ombudsman ng case build-up laban sa ilang mga high-profile officials na nasasangkot sa flood control mess kasama na sina Senator Francis Escudero at dating Senator Nancy Binay. Ito ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya bilang tugon aniya sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructures na magsasagawa sila ng case build-ups laban kina Escudero, Binay, gayon din kina Senator Mark Villar at dating Senator Grace Poe dahil sa bigat ng aligasyon kaugnay sa flood control issue. Aniya, araw-araw makakatanggap sila ng impormasyon at hindi maaring sabihin ang mga detalye dahil baka maapektuhan ang ginagawang pagbubusisi nito. Balita naman sa mga probinsya, napatay ng mga sundalo sa isang engkwentro ang kinikilalang leader ng Dawla Islamiyah
terrorist group na wanted sa 37 na high-profile criminal cases na si Muhammad Usman Sulaiman sa barangay Satan, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur nitong linggo. Mismong ang local executives at Moro community elders kabilang si Kagawad Mohaliden Abdul ng barangay Meta, Sharif Agwak, ang nagkumpirma na sa Sharif Agwak Municipal Police Station sa pagkakapatay kay Sulaiman ng tropa ng 601st Infantry Brigade matapos manlaban sa ikinasang operasyon ng militar. Sa mga hiwalay na ulat naman ni na Brigadier General Edgar Catu, Commander ng 601st Infantry Brigade, at si Major General Jose Vladimir Cagara, Commander ng 6th ID, mismong residente ng magkakatabing mga bayan ng Sharif Agwak at Datu Unsay Ampatuan, ang nag-ulat ng presensya ni Sulaiman sa isang liblib na lugar sa Barangay Satan kaya naikasa ang anti-terror operation na nagsanhi ng kanyang pagkamatay. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Malasiki, formal nang binuksan kamakailan ang bagong Super Health Center sa Barangay Larug-Larug, Malasiki dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang pinakahuli sa mga pasilidad na itinayo sa pangatlong distrito ng Pangasinan nitong taong 2025. Libre ang konsultasyon, gamot, vitamins at ilang pangunahing medical procedures, kabilang ang ECG, X-ray, dental services, panganganak at iba pang serbisyong pangkalusugan na handog ng pasilidad. Dinaluhan ang blessing at inauguration ng Malasiki Super Health Center RHU3 ni na 3rd District Congresswoman Rachel Arenas, mga kinatawan mula sa DOH Region 1, Malasiki Mayor Alfe Soriano, Vice Mayor Dang Mamaril at mga miyembro ng Sangguniang Bayan kasama ang mga barangay officials at mga BHW. Ang pagtatayo ng Super Health Center ay bahagi ng inisyatiba at patuloy na pakikipagtulungan ni Congresswoman Arenas sa Department of Health upang higit pang mailapit ang serbisyong medikal sa bawat Malasikenyo, kabilang na ang mga karatig barangay na makikinabang sa bagong pasilidad. Sa ilalim naman ng matatag at malasakit na pamumuno ni Mayor Nina Jose Quiambao, muling napatunayan ng bayan ng Bayambang na kaya nitong maging modelo sa mahusay na pamamahala sa kalusugan matapos tumanggap ng higit 1.2 million pesos na insentibo mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bilang pagkilala sa matagumpay na pagpapatupad ng konsulta program. Ito yung bagong pangalan ay Yakap Program. Dumalo sa seremonya ng pagkilala sa Monarch Hotel nitong December 5 sina Dr. Rafael Limueco Saigo, Pangulo ng Bayambang Polytechnic College bilang kinatawan ni Mayor Nina, kasama ang acting municipal treasurer na si Charmaine Bulalakaw. Ang insentibong nagkakahalaga ng 1,245,216 ay ibinigay base sa dami at kalidad ng konsulta services na naihatid ng LGU Bayambang, patunay na aktibo at mahusay ang pagpapatupad ng programang pangkalusugan sa pamumuno ng alkalde. Ang nasabing halaga ay ilalaan sa pagpapalakas ng ibang programa ng mga rural health units at sa pagpapabuti ng health care system ng buong bayan. Isang layunin na higit pang palawakin ang serbisyong medikal para sa bawat bayambanggenyo. Wala nang makahihigit sa kayang gawin ng yakap at kalinga ng mga nanay. Bilang bahagi naman ng Puto Festival, hatid ng Kalasyaw Local Government Unit sa pangunguna ni Mayor Patrick Agustin Karamat.
Sa mga nanay at soon-to-be nanay, ang kalinga para kay nanay maternal, medical and dental care. Nagpapasalamat si Mayor Karamat sa mga kawani ng Municipal Health Office na naglaan ng oras nitong Sabado para maglingkod sa mga taga-Kalasyaw at sa Sangguniang Bayan member sa pangunguna ni Vice Mayor Kevin Roy Macalalay sa kanilang patuloy na suporta. Ayon kay Mayor Karamat, hindi lang sa araw na ito nagtatapos ang mga programa para sa mga nanay. Layunin ng Kalasyaw LGU na matapos na ang Super Health Center sa Barangay Ninalawan na magbibigay ng mas maraming libreng serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga nanay at sa kanilang mga anak. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Isang magarbong palabas ang inaasahang ilalatag ng mga organizers sa pag-arangkada ng 2025 Southeast Asian Games opening ceremony ngayong gabi sa Raja Mangala National Stadium sa Bangkok, Thailand. Nakatakdang magsimula ang programa alas 7 ng gabi. Dito sa Maynila ay alas 8 ng gabi kung saan magmamarcha ang 11 members ng SEA Games Federal Council. May 60 hanggang 140 athletes, coaches at officials ng Team Philippines ang lalahok sa parada, suot ang idinisenyong damit ni Avel Bacudyo. Darating sa programa ang hari ng Thailand na si Maha Vajiralongkorn o Raja 9 para magsilbing panauhing pandangal sa nasabing SEA Games. Samantala, matapos ang silver medal finish sa kanyang unang Southeast Asian Games noong taong 2015 sa Singapore, pupuntirihin naman ni Pinoy pole vaulter Ernest John Obiena ang kanyang ika-4 na sunod na gold medal sa Bangkok, Thailand. Inasahan ang muling pagdomina ng 30 years old na si Obiena sa kanyang event na una niyang pinagharian noong 2019 Manila SEA Games, kasunod ang mga panalo noong 2021 sa Vietnam SEA Games at 2023 na ginanap naman sa Cambodia. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita, ang inyong tagapagbalita. Ako si Liway Manantan, Iparagire. Oras, alas 5:17 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries,
eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:20 ng umaga, 15 days bago Christmas. Pero ngayon, ang petsa po ngayon ay December 10. So malapit na ang sweldo nila. 15 days na lang talaga. 15 days na lang siya. Magki-Christmas na tapos ilang days. Bagong taon na. Pero yun po, sa pang-apat na linggo ng Disyembre, yan po, papatak po yung December 24, long weekend. Tapos sunod niyan, sa last week ng December, long weekend na naman dahil New Year. Ayan. So, kumusta po kayo? Sabi po ng Pag-asa, palamig ng palamig ang panahon. Na kayo po ba nararamdaman ninyo? Siyempre sa Baguio City, ang buto-butol demand. Ganon din dun sa, ano na yung barangay dun sa San Nicolas? Maliko. Barangay Maliko. At siyempre sa mga lugar na bundok-bundok, dito sa ating lalawigan, nararamdaman din yan, yung lamig ng panahon. Kaya nga ganito na naman boses ko. Bedroom boys. Talagang ano na yan, uso na naman ang ubo-sipon, lagnat, at lalong lalagnatin pag wala na siyang budget. Sasakit ang ulo. Oo, kasi dito sa atin, di tayo sanay ng maginaw eh. Yan. Oo. Sanay tayo ng malinsangan. Tapos malinsangan sa araw pa. Tapos bigla maginaw na maginaw Tapos na sa gabi. may ambon-ambon. Kasi nga, ang sabi ng Pag-asa, it will be wet late part of December. At may high tide, high tide. At may high tide din. Sana wala nang bagyong pumasok. Sana last na si Wilma. Hindi lang dito sa Luzon, kundi hanggang sa Mindanao para naman makapagpahinga na lahat sa kalamidad. Ayan, patapos naman na yung taon. Start na lang sa next year, sa alphabet. Wilma yung tumama dun sa, I think, Visayas. WXYZ. Parang may X. Tatlo. Parang may X pa tayong nabasa at saka meron pang Y. So parang may dalawa pa na naka standby na pangalan. May standby pa. Meron pang tatlo. Okay. Ano bang pangalan nito? Pero yun mga kaibigan, palagi naman po sinasabi, ang daming pasyalan, ang daming pwedeng puntahan, mag-ingat po palagi, lalo na yung mga nagda-drive, para naman masaya ang pagtatapos ng 2025. Ito yung mga si Wilma, Yasmin, walang X. So isa na lang, si Yasmin na lang. Yasmin at saka si Suraida. Sige, talagang dalawa pa. Meron pang dalawa. Yasmin Suraida, yun yung sinabi natin nun na yung pangalan nila, anong tawag nito? Pang-millennial. Oo. Yung mga pangalan. Hindi na siya yung kagaya ng dati na mga Yuling, Dading, kanto puro Saling. Yan, Diyos miday. Okay, ang grupo naman ng Pangasinan Police Provincial Office kamakailan, sila naman ay nag-coastal clean-up dyan sa may bayan ng Lingayen, dun sa may beach area. At pinangunahan yan mismo ng Police Provincial Director ng Pangasinan, Police Colonel Arbel Merculio. Coastal clean-up drive at marami silang mga kasabay. Siyempre, kasama na dyan mga local government units, mga stakeholders, at marami yung kanilang natanggal na mga debris. Pero ito pa rin, karamihan dyan, palagay ko, pa rin yan, yung isinampa ng storm surge. Yan, lahat na ng klaseng basura pag ganyang may storm surge o kaya may malakas na bagyo at malalakas ang alon, yung iba't ibang klase ng basura. At saka storm surge din yung buhangin. At saka buhangin. Yan, panawagan din natin sa mga yung naglilinis, lalo na dito sa Dagupan, huwag nilang gawing basurahan ang drainage. Correct. Huwag yung diretso sa butas. At saka yung Ito nakikita ko kanina may nakita na naman ako. Parang
Yan. Malinis nga, wala na. Makikita mo dyan sa... Tinanggal nila yung mga... Nasa butas na yung dumi. Malalaking basura, pero yung mga dumi, yung maliliit diretso sa butas. Meron din yung mga sa tapat ng mga pwesto, meron yung kanilang mga empleyado. Nagwawalis nga. Pero hindi naman ilalagay sa dustpan at ilalagay sa trash bag yung kanilang mga basura. Ilalagay din sa gilid. Tapos yung mga maliliit, ilalagay nila sa butas. So kanya, yung ating drainage, meron ng laman na mga initial na mga construction debris na dadagdagan pa. Pero ini-expect po na madaming mga basura ngayon, lalo na sa mga areas na may mga pailaw, sa mga plaza, sa mga food court, sa mga food strip. Sana po kayo naman po na namamasyal. Palagi nating inuulit-ulit po dito sa ating programas, dito sa Todo Balita at sa DWIC, na maging responsable po kayo sa inyong mga basura. Tingnan natin muli yung schedule ng calendar of activities sa Kapitolyo sa lalawigan ng Pangasinan. So ngayon po ay December 10. So sa 12, sa Biyernes na po yung Capitol Lighting and Opening Program. Kasabay niyan yung awarding ng nanalo sa LGU Parole Making Contest. Alas 6 ng gabi. Gaganapin dyan sa may Capitol Plaza sa harapan ng Capitol Building sa Capitol Complex sa Lingayen. At pagkatapos po niyan, ilang minuto pagkailaw po ng mga Christmas lights at yung giant Christmas tree dyan sa Capitol Plaza, ay sunod naman yung fireworks display. At kinabukasan, alas 7 ng gabi, yung opening naman ng Children's Christmas Village dyan sa Capitol Beach Park. Palagay ko yung mga malapit dyan at sa may Capitol sa Lingayen at yung mga nakakapunta na nakita na nila itong sinasabi po nating Christmas o Children's Christmas Village. Meron akong yung balita kanina, yung nabanggit kanina sa DWIC Manila, hinold pa ng Land Transportation, LTFRB, yung dagdag 1 piso sa mga pasahe, which is good naman para sa atin, pero tuloy naman yung arangkada naman yung pangalan nito, protesta naman ng grupo ng mga transport operators. Usually pag ganyan, yung transport strike, ang apektado talaga sa Metro Manila. Bihira namang may mga sumasaling mga grupo sa mga lalawigan. Pero ang Metro Manila, handa naman ang MMDA na magbigay assistance with regards to transportation. Pero syempre pag ganon, hindi kakayanin. Kaya apektado talaga yung mga mananakay. Yung rason ng rason ng nila, strike nila is for anti-corruption din yata. Yun din yung kanilang So kung nakikita natin, kung lahat ng mga tao sabay-sabay yan sa yung paglaban sa korupsyon, ang kapula, kasi kung pati itong mga sasakyan, mga lahat at magsasabay-sabay, talagang mahirapan din ang gobyerno. Kaya nga may narinig din tayong panawagan sa ICI, wag selective yung gagawin nilang pag-imbestiga, kasi nga mas lalo nga magkakagulo. Siguro makikita nila talagang pantay ang treatment, magiging maayos ang lahat. Oo. Kaya nga nagkakagulo sa ngayon, dahil ngayon nakikita nga na selective. At isa pa sa mga dahilan nila nung transport strike, eto nga December 9 to 11 yan. So parang na-adjust ng isang araw. So 3 araw, kasama na dyan yung sobrang penalties at mabagal yan. Kasama sa kanilang ipinoprotesta, sobrang penalties at mabagal na proseso ng mga dokumento ng gobyerno. At umaaray din sila sa patuloy na ipinapatupad na pagkuha ng mga driver at mga operator ng mga unconsolidated public utility vehicles ng provisional authorities na nagpapabigat pa sa pasanin ng mga operator. Hanggang sa ngayon, malaking problema pa rin itong modernization. Meron na yung mga nakasunod, nakakomply na, pero umaaray naman sila sa kita. Dahil ang laki ng cost ng kanilang mga air-conditioned na mga e-jeepney na ang itsura ay malaking coaster.
Siyempre, kailangan, yung iba nga, dito sa, like for example, dito sa lalawigan ng Pangasinan, meron na yung mga e-jeepneys na napakahina ng kanilang aircon. Kasi nga naman, ikot sila ng ikot. Tapos naka-aircon sila. Tapos pag patay na oras, kukonti o iilan lang yung kanilang mga pasahero. Pero siyempre, pag ganito, problema sa traffic, isa pa yan. Naantala siyempre yung kanilang pasada. And expect po natin, speaking about traffic, dito po sa lungsod ng Dagupan, mamayang hapon, mamayang early evening ay i-switch on na. Paiilawan na yung mga Christmas lights, Christmas decorations, at saka yung giant Christmas tree dyan sa may harapan ng plaza. Plus syempre yung inaantabayanan. Ngayong araw? Oo, mamayang hapon. So, Ang nakita ko dun sa... Ano ngayon? 10? 10 ba yun? Ay, 9. 9. Nakita ko dun sa schedule nila ay bandang, Christmas tree lighting ceremony, December 9, 5 p.m. Dun sa yung Christmas tree ng Dagupan na andun sa may harapan ng plaza, pero syempre kasabay niyan yung inaantabayanan na pag-ilaw naman ng Christmas lights tunnel dito sa may Quintos Bridge. Pero alas 5 na yan, siyempre hintayin nila yung pagdilim. Mga alas 6 na yan. Kaya expect traffic. Kung hindi naman importante o hindi naman kinakailangan dumaan kayo dyan sa may A.B. Fernandez Avenue, ay pupunta kayo sa Lucaw o kaya mula sa Binmali, mula sa Lucaw, lalabas kayo ng city proper, dumaan na kayo dun sa ibang lugar. Yan, yung usual, kapag ka nagbibigay sila ng advisory na rerouting, yun na lang yung sundan ninyo. Kapag ka, nasanay naman na tayo, alam na natin kung saan dadaan. Yung mga galing ng San Fabian, at saka, dito sila sa expressway. Dito sa Venecia na new expressway. O yung mga galing naman ng Western, hanggang dyan lang sila sa hanggang dyan lang sila sa may YMCA dati, hindi na sila tumutuloy. Oo. Ano na? Balik na sa kanilang destinasyon. Correct. Yung mga galing naman dyan, tayo nagbigay ng na, kasi wala silang binibigay. Hindi nagbibigay ang poso. Kapag gagaling naman dito sa Calasiao, yan. Venecia. Old Divinesia. Sa Divinesia, dadaan sila dyan sa may, tawag nito? Sa Maluwad. Ayan, dyan sa Maluwad. Tapos, kung saan sila, pwede na silang umikot ulit, pabalik doon sa Ay, kaso one way ba yung Perez? O yan. One way pa yung Perez, kumbaga. Ikot na silang pabalik na gano'n. Parang you know the drill. Basta yung dati, isa lang naman yung routine na ginagawa nila. At saka dito, pag kunyari, nilawan nyo lay dumiretso from traffic, A.B. Fernandez Avenue East, dumiretso kayo, at bago magtulay, kumana na kayo dito sa sa may Barangay Pantal. Ang labas nyo sa Divinesia Expressway. So, yun po, mamaya po yan. At sa naman, sa Friday, ang Pangasinan Provincial, ang Kapitolyo. Oh, yan, sa naman sila, sa 12, yung buong Kapitolyo. Sumabay sa sa LGU Christmas Party naman ng Alaminos. Ayan. Okay. Yung iba, paramihan na nang napuntahan ng mga silaw-silaw. Pwede naman po yan kung meron kayong sariling sasakyan o meron kayong mga kaibigan at trip nyo talagang mag-ikot. Ayan. Basta ingat lang po sa driving. Ingat lang sa labas. Ayan. Yung sinabi ng Pag-asa na magiging mas maginaw ngayong panahon na to, ayan, ito yung sa sa Cordillera. Sigurado wala nang liguan dito, sabi ng wow, Cordillera. Wala na talagang liguan dito dahil nga sabi doon ng Pag-asa, temperature could drop to 7.9. Diyos ka, lamig na degrees centigrade is amihan season. So mas bababa pa daw yung kanilang temperatura. So mas lalamig pa po sa mga susunod na weeks and months. Ayon sa Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis. At sa ngayon, around 11.4 degrees centigrade to 14.3 degrees centigrade po yung lowest temperature na forecasted ng Pag-asa ngayong December. And then between 7.9 to 11.8 naman, yun po yung possible ng mga lowest temperature
na pina-forecast ng Pag-asa mula January up to Pebrero Yan, 2026. usually umaabot pa yan Kaya ng nga February. nag-a-ice na itong ano nila. Ay, kanto. At saka hanggang ngayon, hanggang February, medyo mataas pa ang presyo ng strawberry. Ito yung mga nakaligtas sa bagyo. Wag na kayo umangal kung mahal ang presyo ng mga bilihin kasi nga yung pagsalanta ng sunod-sunod na bagyo naapektuhan yung mga pananim. At saka pag ganito, pag ganito sobrang lamig, mas maapektuhan din yung kanilang yung harvest nila ng mga cabbage, mga talagang... kasi nag-yellow. Oo. Pero yun, tayo dito, mararamdaman natin yung sarap ng sarap ng lamig. Yan. minsan pero yung wag naman na sanang umulan kasi one time umambo kahapon ng hapon umambon ako, wag naman, wala akong dalang payong, plus wag naman, maapektuhan naman ang negosyo. Pero ito, meron pong power interruption advisory mula naman sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Ito po ay naka-schedule sa December 13, araw ng Sabado, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa Sabado. Diyan po, affected area, buong bayan ng Malasiki, except, meron silang ilaw, Barangay Olea, Waig, at saka Gatang. Ang purpose, ayon sa Senpelco, stringing off lines of additional double circuit energization of new feeder lines. Ayan, Sabado po yan. At meron pa dito, yun yung pinaka-latest na naidagdag. Meron pa, 6 a.m. to 6:30 a.m. Tapos 1:30 p.m. to 2 p.m. And then mauulit pa ng hapon 5:30 p.m. to 6 p.m. 30 minutes. Ang affected area ay buong San Carlos City. Samantala, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa Sabado din po to, December 13, ang affected na mga areas ay bahagi ng Barangay Longos, bahagi ng Lilimasan, Kuliling, Kasbog, Payapa, Balag, Sapinit, Tartuk, Kubol, Anlavo. Yan po, sa 13 din po yan. At may mga iba pang schedules. Hiwa-hiwalay po yung nilagay na advisory. Meron din pong bahagi ng Urbistondo, buong bayan ng Bautista sa December 13 din po yan. Alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, and then ilang barangay sa Bayambang, tapos alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa December 13 din po yan, Saturday, buong bayan ng Alcala. Kaya kung kayo po ay under hasako po ng Central Pangasinan Electric Cooperative, ayan, tignan nyo po yung kanilang Facebook page, yung official Facebook page po nila, Central Pangasinan Electric Cooperative. Yan po, buo na nakasulat po yan. Okay, oras na po natin mga kaibigan. Alas 6, anong alas 6? Alas 5 pa lang. Alas 5:38 na po ng umaga. Babalik po tayo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matakbo sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon?
May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Oras na po mga kaibigan, alas 5:40 na po ng umaga at kayo po ay nakikinig pa rin sa Todo Balita. Kasama nyo Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez siya daw. Ayan, unang mapagbati, good morning kay hello, kumusta kayo? Sir Jujil Cruz Beltran. Sabi niya dito, good morning DCAA Swimming Technical Officials. Kumusta po kayo? Ganon din kay Cecilia Morante, Sir Napoleon ko, stay safe din po palagi. Sir Roberto Nimer at si Ma'am Araceli, kumusta po? Kay Atcha Arodel Irades Peralta at saka sa iba pa. Kay Kuya Benji Tan, advance happy birthday. Kuya Benji, happy birthday at ganun din kay yung mga nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan ngayon. Good morning din kay Achikora Aquino at Koy Mar dyan sa Barangay Tubang. And congratulations sa LGU sa basketball team ng LGU Basista, yung sa kanilang laro, pinakahuling laro, tinalo nila ang bayan ng LGU Swal sa score na 77 sa Basista tapos 69 sa Swal. Ang standing down nila ngayon ay 3 wins, 1 loss. Ayan, hinahanap ko yung iba pang result ng mga yung yung Pangasinan Heatwaves, kinumusta natin kay kay Mayor Brian, tapos na pala yung tapos na yung season. Ang kinalaban nilang last, ang kinalaban nilang last ay ang Abra. Di ba malakas ang Abra? Oo, yung kay yun, ni Solid North. Oo, so sila, first runner-up ang Pangasinan Heatwaves. Ang nanalo si Abra. Oo, ay, championship na yun. Oo, tapos na pala wow, yun. Ganun. From, lumakas. Kaya nga, sabi ko, laking laking pag nito. Pero itong sikat na sikat ngayon nito, espadang bato, Ano yun? Yan, yung espadang bato. Aakyatin mo yan. Saang bayan? Hindi ko alam eh. May nakikita. Lagi siyang dumadaan sa sa feed ko. Tapos yan, aakyatin nila. Pero merong siyang meron siyang hagdanan. May hagdanan papunta ron. Tapos merong nakaalalay din. Tapos nakatali sila. Dati meron yung napakalaking spider web. Tapos ngayon naman, espadang bato. Pero ito para sa mga para sa mga walang hindi nahihilo. Oo, hindi takot sa Meron pa nga sumayaw diyan ng opalite. Nahanap kaya lang siyempre hindi siya umiikot. Kung saan yung espadang bato na yan. Kasi yung paa nila sakto lang. Karamihan mga babae ang nakakakyat. Tapos meron nakaalalay na lalaki doon sa likod. Tapos sila siyempre nakatali din sila. Kaya kayo na mga kabataan, yung mga bata pa, meron kayong budget, mag-save kayo para kayo ay makapamasyal. Wag na antaying masakit na yung katawan, saka maisip na umikot-ikot. Hinahanap ko kung saan sabi ko nga kay lugar ng espadang bato. Sabi ko nga kay Rhea, naku po, nakakatakot. Sabi ko, ikaw lang ang may kaya niyan. Sa grupo. Sabi ni Kuya Benji, sa Sabado pa. Sa Sabado pa daw. Okay, pero yan nga, advance yan. Araw-araw namin kayo babatiin hanggang Sabado. Ayan, hindi ko mahanap. Hindi niya kung saan itong espadang bato. Baka hindi pa siya kilala ni Hindi, ang dami niyang yung mga tours, ay yung mga travel agencies. Kaya meron din silang mga joiner, yung mga invitation who want to join, kaya lang hindi naman nakalagay kung saan yung espadang bato. Yan, good morning din kay Jolins Antipolo. Ayan, kumusta na po ang inyong Christmas holiday kasi kahapon at yun nga yung araw ni birthday ni Mama Mary, kaya ngayon pa lang yung akala ko kasi ngayon Sabado
Ayan. Kasi walang pasok kahapon. Walang pasok kahapon. At saka sunod-sunod yung mga yung activity o yung pagsasagawa natin na ng projects. Ayan, nahanap ko na siya. Mm-mm. Ang Espadang Bato ay nasa barangay Mascap Rodriguez, Rizal. Sa Rizal, katabi ng Metro Manila. Sa malapit lang. Malayo din tong Rodriguez. Ito po yung, there was a time na panay ang landslide. Andito yung napakalaking basurahan before. Yan yung sa Rodriguez, Rizal. Lampas ng malalampasan yung bayan ni yung aking friend na si Susan Francisco sa San Mateo, Rizal. Pero siya parang tawag to, parang bulubundukin. Sa bagay doon sa Bundok ang Rodriguez, Rizal. At saka yung tawag na nito. Ano yung area doon? Antipolo. Antipolo ba yun? Hindi ba yung Antipolo? Din siya? Rizal. Rizal siya. Din siya? Saka bulubundukin din siya. Pero yung farther area, ito na yung mga bundok talaga. So, yun. Ang daming mga kababayan po natin na sila. Magagaling maghanap ng mga bagong tourist destinations. At dahil sa social media, nagiging sikat. Kaya, like for example, dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang dami pong mga sumikat na mga areas na nung una, kagaya ng bikers area dito sa San Fabian, napupuntahan niya ng mga bikers. Meron yung stopover area nila. Meron lang napakasimpleng sari-sari store. Pero syempre, because of social media, na ilalagay nila kung saan sila nakakarating, kaya naging popular at maraming dumadayo. Hanggang yung sari-sari store na yon, lumago renta syempre, dati soft drinks lang at kung ano yung mga biskwit na nasa barangay. Pero ngayon meron ng bikers den na naging proyekto naman ni former Congressman Christopher De Venecia at saka iba pa, na develop yung area na yon. Inilagay na rin katabi ng bikers den yung RHU ng barangay. Pero palagi sinasabi po natin, ingat-ingat palagi. Pero pagdating ng hapon, expectation na kukonti ang tao na sa Tondaligan. Pero surprise kahapon, okay yung benta ni na Mr. Y. Yung iba kasi, pupunta na sa Silaw-Silaw. Kaya lang syempre, kapag napuntahan mo na minsan, yung iba ayaw na nilang ulitin kasi nga kakapagod, maraming tao, or kaya gusto nila punta na lang sa ibang lugar. Nahanap ko yung balita tungkol sa mga bonus ng mga government employees. Natanggap na ba nila? Pumarami na bang pumalakpak? Happy birthday rin sa... Normally kasi natatanggap yan November 15. Nakukuha na nila yung kalahati. Kaya nga kapag malungkot sila kasi wala na sila halos tatanggapin. Pero masaya sila nung Ubus na. Masaya sila nung natanggap nila. Pag malapit na yung Pasko, malungkot sila kasi wala na rin silang tatanggapin. Happy birthday rin kay Councilor Rolando Cano ng San Carlos City. First time councilor at saka independent nung tumakbo siya. At saka meron ding schedule dito ang City Civil Registry Office. Meron silang mobile registration, free delayed registration of birth, LGUPSA birth registration assistance project, at saka awarding of certificate of live birth in SECPA to BRAP, mga acronym. Beneficiaries National ID registration. December 10, ngayon, mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga, andyan sila sa Barangay Paluspos. Bukas naman, December 11, pupunta sila sa Barangay Tamayo at sa December 12 sa Barangay Baloyong. Siyempre, ang head ng opisina niyan ay ang kaibigan natin, si Madam Lourdes. Ayan. So, take advantage po pag ganyang nilalapit ng pamahalaan, yung kanilang mga serbisyo, dinadala sa inyong mga barangay. So, ilang tulog na lang. Ilan na ba yung sinabi natin kanina? Yung nagtatanong, wait hahanapin ko ulit. Ilang tulog na lang yung sinabi natin 15. kanina. 15 days na lang po. 15 days na lang po. Tapos, ang hahaba ng walang pasok. Okay po yung nagtatanong, yung mahahabang bakasyon na sinasabi ko. Yung December 24 po kasi,
ay ano po yan, pumatak sa araw ng Miyerkules. Tapos syempre, 24, 25, wala nang pasok yan. 25 is Thursday, 26 Friday, tapos Saturday, Sunday, walang pasok. O di ang hapa. Ganun din yung New Year, ang 31 ay nasa Wednesday din. Tapos usually, di ba, walang pasok ng 31, tapos January 1 o yung January 1, Thursday. Kaya dalawang long weekends etong pagtatapos ng buwan ng Disyembre. Pagtatapos ng 2025. Good morning kay Jackson Lapus, kay Sir Tony Ramos, kumusta ka na? Long time no hear. Kailan ka magbabakasyon? Naka-tune in si Tony Ramos na nasa UK. Kailan ka magbabakasyon? Diyan sa katabing lalawigan po natin, mga kaibigan, inilibing na si the late Governor Ortega. Ayan, si the late Governor Manuling Ortega. Ganda pala ng boses nito, para talaga siyang Matt Monroe. Kumusta naman kaya yung mga nanood ng concert dun sa may Lookup area, dun sa Alaminos? Siksik-liglig ang kanilang kasiyahan. Pero ganun din sa mga sa bayan ng Rosales, nagkaroon din ng mga pa-concert. Ganun din sa ibang lugar. Ito naman yung harvest season ng mga banda. Lalo na yung mga old bands na nagkaroon ng bagong buhay dahil sila yung palaging iniimbita sa mga fiesta at saka sa mga festival. Pero dito sa Kalasyaw, tuloy-tuloy po yung mga activities nila, events nila kaugnay sa kanilang Puto Festival. At syempre, yung magandang review o magandang comment ni Ma'am Ma'am Leonor ng bayan ng Barangay Dagupan City National High School. Okay. I agree, maganda yung kanilang naisip na ilagay sa isang lugar, sa loob ng plaza yung kanilang food court. Tapos katabi lang yung mga silaw-silaw, pero ganun din yung problema pa rin pagkatapos ng closing ay yung mga basura. Yung street party diyan sa Kalasyaw, pag mga ganitong big events, ay expected po na magkakaroon ng mga rerouting, magkakaroon ng problema sa daloy ng trapiko dahil marami pong mga taong pupunta. Yung kanilang street party ay sa December 13. Yan po ay sa Sabado. At meron silang Itchy Worms, The Dawn, etong tatlong diva, si Lady Morgana, Raven at Anton Diva at saka si Rob Daniel. May nakalagay dito, December 13, alas 6 ng gabi, in front of Magic Kalasyaw, Victoria Place. Doon nila ilalagay. So talagang rerouting po ang mangyayari po dyan. Ngayong araw din yung tawag nito, yung activity dyan sa BJMP Urdaneta in line with the nationwide observance ng 2025 18-day campaign to end violence against women. Magsasagawa sila ng series of capacity building activities para sa mga personnel to strengthen awareness and understanding of gender-based violence and related legal frameworks. So ang mga mga hindi yung PDL, mga personnel ang audience nila. So magsasagawa ng itong mga sumusunod na vow-related laws. Republic Act 11648 is strengthening the protection of children against abuse, exploitation, and discrimination. Republic Act 11313, ito yung Safe Spaces Act, ito yung Anti-Bastos Law. At Republic Act 7877, Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Republic Act 9208, Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, tapos 11682, Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care, at itong Republic Act 9710, Magna Carta for Women in the Philippines. So
syempre para at least alam nitong mga personnel kung ano yung mga batas nga tungkol dito. Ayan, paalala din po ng Land Transportation Office Dagupan na yung kanilang renewal ng kanilang mga registration ng mga sasakyan ay at lalo na yung driver's license renewal nila ay January. Pwede na po kayong mag-renew. Actually, sabi nga niya, 2 months before nung due date mo, pwede ka na mag-renew. So, huwag nyo na pong antayin yung January dahil expected po yan napakaraming tao. Kaya habang mahaba pa, meron pang ilang mga araw na working days, ay pwede na po kayong mag-renew dyan sa inyong mga LTO na malapit po sa inyo. At merong babala dito, kinaskade ng LTO Dagupan City District Office itong, ang sabi po dito, mula naman sa LTO Central Office, LTO warning fake news alert. Ayan, fake news alert. The Land Transportation Office warns the public against false information circulating online claiming that LTO and HPG, ayun, meron kasing lumabas na babala na meron pang logo ng LTO at saka Bagong Pilipinas. Babala sa publiko, LTO and HPG Highway Patrol Group will begin randomly pulling over imported project and exotic cars to inspect all importation and tax documents. Peke daw yung yung anunsyo na yon, hindi nanggaling sa LTO. Kung meron kayong mga imported and exotic na mga cars at merong pumara sa inyo para mag-inspect nung kung ano-ano, hindi daw totoo po yun. No such directive, policy, or memo has been issued by LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao. So makikita po natin dito lahat na ng klase ng scam at panloloko ay lumalabas pag ganitong panahon lalo. Sabi nila maraming pera ang mga tao, pati exotic cars, mga imported, dahil sa mga issue naman sa mga mamahaling sasakyan ng mga diskaya. Gumawa na rin sila ng fake news. Iingat lang po sa mga scammers, at saka syempre hindi lang scammer kundi ganun din sa mga pickpockets dyan sa mga matataong lugar. Kung kayo ay hinahanap nyo yung masayang lugar, ganun din yung hinahanap nila. Kasi alam nila maraming tao po doon. Ayan, may nakapag-report na meron daw akong sipon. Sabi daw ni Mama Ta. Good morning. Good morning, Mama Ta and tropa. Kumusta po kayo? Kumusta kayo apon? Nako, nagliwanag ang liwanag doon sa bayan ng Umingan at ang saya-saya nila. Ayan, good morning din kay IPDC Vian, Vinicio Armas. Ayan. Good morning. At saka, sino pa ba? Ayan, meron na lamang po tayong 3 minuto bago mag 6:00 ng umaga. Yan, si Madam Rose kay good morning. Good morning, Madam Rose. Labas talaga sa akin tong feed, news feed nitong ano pangalan niya? Espadang Bato. Espadang Bato. Sa Rodriguez, Rizal. Kung gaano kahirap umakyat. At pero pagbiliban ko dito yung drone. Kasi drone ito. Nasaan si nagdo-drone? Nasa baba. Ang taas ng drone niya meron, depende sa kasi. Meron yung talagang, kaya nga yung mga pailaw, makikita mo yung drone video nila, ang luwang ng sakop nito. So, depende sa laki rin at specs ng ng drone. High-tech din siguro yung drone nito kasi imagine mo yung ang taas-taas nito. Mas mataas pa si drone dapat. Para kitang-kita yan. At saka ayan, naka-close up siya. Kaya nga, naka-close up niya. Galing mo. Tingnan mo, hirap niyang pag-akyat. Ayan, yung pinag-usapan po namin dito. Ang tawag sa drone operator ay? Droner? Pilot. Talaga. Siyempre kung sasakyan driver, kung lumilipad, pilot. Oo nga, at least man lang maging pilot ka. For once in my life, parang at saka dapat i-register yung drone. Meron din siyang registration. Kasi nga yan pwedeng maka-violate ng ng privacy. Oo, kaya nga kung minsan meron yung bawal kung saan sila pwedeng mag-drone. Yan, at hindi ka basta-basta pwedeng magpapalipad ng drone mo kasi makikita ka. Yun nga, yung pwedeng yung possibility na nag-spy na si drone. Correct. Yan.
Pero buti na lang po mga kaibigan, ayan, alas 5:59 na. 1 minuto na lang. Nairaos yung queue mo dito. Ayan, sana bukas okay na ako. Kasi bukas di ba kahapon nag-start yung ano ko, yung bigla na lang akong hinatsing na ng hinatsing. Ayan. Pero mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Tabayan na po ninyo ang susunod na programa, All in the Morning. Makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly.